Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga katabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa kaganapan po sa Bataan Peninsula State University. So, di ba kasama po si Maine Mendoza doon? Tila daw kasi natamaan si Maine Mendoza sa sinabi po nitong si Boss Joey De Leon sa nanalo po sa isa sa mga contestant ng Itbulaga na Nepo Baby. So, ano po ba ang Nepo Baby or Nepo mga kadabarkads? Kasi natamaan daw si Maine Mendoza. Sabi dito, nepotism is favoritism or favoring relatives, friends, or associate by giving them job, the practice among those with power of influence. So, ibig sabihin meron pong pinapaboran, lalo na po ang mga relatives, kaibigan, kamag-anak. Diba si Maine Mendoza mga kadabarkads, nadadawit po ang pangalan dahil sa issue po na kinakaharap ngayon ng kanyang asawa. And syempre, bilang asawa, ipagtatanggol mo po, 'di ba, yung asawa mo. So, parang natamaan daw si Maine Mendoza sa sinabi nitong si Boss Joey De Leon. At dahil dyan, marami po ang naawa kay Maine Mendoza dahil nadadamay na din si Maine Mendoza maging ang pamilya nito sa usapin na kinakaharap ni Mr. Arjo Atayde. And meron pang nagsasabi dito na bali-balita daw na kontraktor din ang papa nitong si Maine Mendoza at ninong din nila si Romualdez sa kasala. Sabi nga dito ng isang netizen, yes, tatay niya is kontraktor. And then, bakit kung kontraktor ba, corrupt na agad? Di ba pwedeng private construction company sila? At dahil dyan, may nananawagan po mga kadabarkads na respetuhin daw itong si Arjo Atayde. Sabi dito ng isang page, hello everyone, pwede po bang respetuhin ninyo naman si Congressman Arjo Atayde, stop bashing him po. Araw-araw ninyo na lang siyang kinocomment na di magagandang salita. Tapos, dinadamay nyo pa si Maine Mendoza. Sana naman stop bashing din po. Huwag nyo na silang awayin at huwag nyo na silang pagsalitaan ng kung ano-ano. Kung mahalin nyo ang idol ninyo si Maine Mendoza, hindi sana intindihin ninyo naman po sila. Huwag naman po puro kayo pang babash sa social media. Nakakahiya na daw. Di na kayo nahihiyang awayin sina Arjo at si Maine Mendoza. Akala ninyo napaka-perfect ninyong tao. So, hindi po natin masisisi ang mga netizen kung bakit ganito po ang nangyayari kay Maine Mendoza and Mr. Arjo Atayde. So, isa lamang po ang pwedeng susi para matigil ang pangbabatikos. Yun ay patunayan po ng asawa ni Maine Mendoza na inosente po siya, 'di ba, sa pinupukol sa kanya na issue. At eto pa nga mga kadabarkads, meron pang lumabas na balita na pinapabalik po ni Curly Descaya ang 60 million mula kay Mr. Arjo Atayde. Sabi kasi dito sa isang page, ibinunyag ni contractor Curly Descaya na nag-text umano siya kay Kong Arjo Atayde para singilin ang 60 million na umano'y utang nito sa kanya. Ayon kay Descaya, ginawa niya ito bilang test para makita kung tutulong ba sa kanya si Atayde sa gitna ng investigasyon sa maanomalyang flood control project. So, ang daming nangyayari mga kadabarkads tungkol sa issue ng flood control project na to. Maging si Maine Mendoza, kitang-kita natin na stress siya, magayong mata, mugto yung mata niya, talagang apektado siya mga kadabarkads. Pero sana maayos din ang tungkol dito. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol dito sa mga clones na ready na daw pong sumugod sa Clowns Republic ni Alan Kay at nakaset na daw po ang concert nito. Sabi kasi dito, ready na ba ang lahat? Dahil ang ating mga The Clowns ay ready na. So, sugod na sila dito sa Clowns Republic. Kaya magkita-kita tayo sa Friday mga Dabarkads. See you! Napakasaya nito mga kadabarkads kasi syempre magkakasama-sama ang mga The Clones natin na mahuhusay po na singer. Isa na dyan syempre
si Jerome, Matt Monroe, si Jean Jordan, Dulce at marami pa pong iba. Kaya naman abangan nyo po yan by Friday. Samantalang si Jean Jordan Nabina naman po ay nakakuha ng sponsors. Walang iba kundi po ang ceramic braces. Sabi niya nga dito, thank you so much Doc Joy for my ceramic braces. Excited for this new smile journey. Mag-iinarte na magsalita starting today. Maraming salamat po. So, ang hirap nito mga kadaver cards pag naka-braces ka na, no? Syempre, mag-a-adjust ka ng pagsasalita. Mabubulol ka na sa S, mga kadaver cards, no? Pero, masasanay din naman po itong si Jean Jordan. So, simula po nung nanalo siya dito po sa Itbulaga, mga kadaver cards, kabi-kabila na po ang mga nakukuha niya po na endorsement and syempre mga sponsors mula po yan sa mga talaga namang nagtitiwala sa kanyang napatunayan dito po sa Itbulaga. Samantalang pag-usapan naman natin ang pag-alma po nitong si Tito Soto at nagbigay po siya ng babala mga kadaver cards. Sabi niya, mag-ingat tayo sa mga faking news page na nagkakalat daw ng mga balitang nakakadagdag pa sa kaguluhan na pinagdadaanan daw po ng ating bansa. Shinare kasi ni Tito Soto itong balita po ng News 5. Sabi dito, fake breaking news. Kinuntila daw po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang ulat ng isang news outlet na nagsasabing nakakuha na ng sapat na boto si Sen. Alan Peter Cayetano para palitan si Senate President Tito Soto III. Sa X, iginiit niya na layon lamang ng naturang post sa Facebook na linlangin at lituhin ang publiko. Minamaliit din umano nito ang intelligence ng bagong majority bloc sa Senado. Pinalitan ni Soto si dating Senate President Chis Escudero matapos makuha ang suporta ng 15 senador. Nagdulot ito ng pagbabago sa lideratura ng Senado. So yan po yung inalmahan ni Tito Soto na fake news daw po, no, at nakakadagdag pa ng kaguluhan yung kumakalat sa mundo ng social media. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa bintawang salita po ni Jean Jordan nung nakaraan sa live niya. May isa kasing fans na nagtanong kung magkakaroon daw ba ng concert ang mga clones natin sa ibang bansa at ang sabi po ni Jean Jordan, mga kadaver cards, surprise daw po yun. Syempre, hindi lang po si Jean Jordan yan ang pupunta doon, 'di ba? Pag sinabi kasing concert, kasama dyan yung iba pang mga clones like Elvis Presley, Matt Monroe, Dulce at marami pa pong iba. So nakakatuwa lang dahil hindi lang sila dito sa ating bansa nakilala, maging sa ibang bansa na din mga kadaver cards. At papabalita nga po na set na ang pagpunta nila sa ibang bansa kasama po ang mga clones natin. Kaya abangan natin yan mga kadaver cards. So anong say nyo dito? Please comment down below.